Mr. Chairman, Yes, Algancha. saglit lang naman po ito for the pending question that I should have asked last week. Narito po ba si Patrolman Acosta? Pwede po bang sa kanya ko itanong yung mga gusto kong malamang tanong? Acosta. Good afternoon, Patrolman Acosta. I would like to remind you that you're under oath. At nakita mo rin ang ibang mga kasamahan natin dito ay na-cite in contempt. So, ang tatanungin ko sa'yo ay relevant question doon sa missing na video because you were the one who's handling the BWC. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tatanungin ko po kayo. Sinabi niyo po dati na last hearing natin na inutusan po kayo na i-off ang inyong BWC. Tama po? Yes, Your Honor. Ito po ay final na tanong ko sa inyo dahil unang-una po, yan po yung missing link natin, yung video na dapat tuloy-tuloy po na nakon. May nanakot po ba sa inyo? Kaya niyo po inoff ang inyong BWC? Your Honor, nung time kasi, Your Honor, na pinatay ko yung Question lang po, consider lang po. Hindi naman po dahil sa ayaw kayo pagpaliwanagin, pero kaharap niyo po ang inyong mga officers at alam po nila ang totoo. Sagutin niyo po ako ng totoo. Tinakot po ba kayo? Kaya niyo inoff ang inyong BWC? Inutusan po, Your Honor. Tinakot kayo? Inutusan po, Your Honor, at sumunod lang po ako sa superior ko. Tinakot kayo o hindi? I would like to remind you that you're under oath. Ayaw kong matulad ka doon sa kapalaran ng ibang mga kasamahan natin dito. So bilang isang batang pulis at bilang isang pulis na naniniwala ako na magsasabi ka ng totoo, tinakot ka ba para i-off mo ang body-worn camera? Hindi po, Your Honor. Inutusan po. Nung inutusan ka, alam mo ang tama at mali, bakit mo sinunod na mag-off ng BWC? Under juris po, Your Honor. Bakit? Siya po kasi yung officer namin, Your Honor. Bakit mo sinunod kung alam mo dapat sumusunod ka doon sa tamang policy at protocol ng isang operation? Bakit mo kailangan sundin ang isang mali sa isang officer? Natakot po ako, Your Honor, na hindi po sundin. Ibig sabihin, tinakot ka kaya mo pinatay ang iyong BWC. Tama? Yes, Your Honor. Sino tumakot sa'yo kaya mo inoff ang iyong BWC? Pwede mo ba pakalanan sa harap ng nakararaming mga opisyal na narito sa atin ngayon? Police Major Kahana, Your Honor. Anong sinabi sa'yo ni Police Major Jason Quijana nung time na inoff mo ang iyong camera? Ang sabi lang po, Your Honor, patayin yung BWC at alam ko na daw po ang gagawin, Your Honor. Nasaan doon yung pananakot? Bilang isang officer, Your Honor, at ako po ay isang PNCO lamang po. Doon lang po ako natakot, Your Honor. Wala bang threat na nangyari na pag hindi mo sinunod ay meron kang problema kakaharapin? None, Your Honor. Yung threat po, Your Honor, after na po ng operation. Anong threat ang sinabi? Sinabihan po kami, Your Honor, na kung makakaligtas man po kami sa kaso, sa kanya daw po, Your Honor, hindi daw po. Sinabi yan ni Police Major Quijana. Yes po, Your Honor. Ano yung ibig sabihin niya kaya na kung makakaligtas kayo sa kaso sa kanya ay hindi kayo makakaligtas? Anong ibig sabihin niya nun? Nung nag-investigate na po kasi yung D7, Your Honor, sa SPD po, sinabihan po kami na mag-stick po kami sa affidavit namin, which is yung unang affidavit po na ginawa namin, Your Honor. Tatanungin kita sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa iyong pag-amin sa pananakot sa iyo. Pangalawa, naka-off man ang camera mo, pero yung mata mo naman ay bukas ng oras ng operasyon. Nakita mo ba ang dami ng halagang pera nung time na iniikot ninyo ang isang lugar dun sa Unit 1811? Your Honor, dun sa 27 million, hindi ko po nakita yun, Your Honor. Kasi po, pinabawalan po kami pumasok dun sa room, Your Honor. Ang nandun dun lang po sa room, Your Honor, si Sir Quijana po at si Sir Democrito. Hindi ko na po alam kung sino pa po yung nasa loob, Your Honor. Noon bang ikaw ay tinakot ni Major Quijana, nakaramdam ka ba ng pag-iisip na baka kung ano mangyari sa buhay mo? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, tapos na po ako ng pagtatanong kay Patrolman Quijana. Pupunta po ako kay Patrolman Acosta. Pupunta po ako kay Major Quijana. Go ahead, sige, go ahead. Major Quijana, ulit-ulit mo po sinasabi na hindi mo inutusan si Patrolman Acosta na mag-off siya ng BWC. Yung po ay ilang tanong na po namin sa inyo. Ako po ay nakikinig tuwing kayo po ay tinatanong. Ngayon po,
O gugulaanan niyo po ba ang sinabi niya na tinakot mo siya? Your Honor, unang-una po, nabanggit niyo po, sinabi niya po kanina na hindi ko po siya tinakot, Your Honor. Pangalawa po, wala po akong inuutos, Your Honor, na iyo po yung body worn camera. Kasi yun po yung panglaban namin during the conduct of search warrant. Lapses niya po yun, Your Honor, yung pong ang sabi niya po sa akin, natatandaan ko, hindi niya po na-open yung body worn camera. Major Quijana, malinaw po ang sinabi niya na during the operation, sinabi niyo na i-off ang camera. Then after that, after the operation, sinabi niya na nagbanta kayo na kung makakaligtas man sa kaso, sa kanya ay hindi ka, sa iyo ay hindi siya makakaligtas. Your Honor, yung pong sa pag-off po ng body worn camera, ulitin ko po, Your Honor. Under oath po ako, wala po akong binabanggit na mag-close ng body worn camera. Yung pong pangalawa na nung natapos na po yung operation at nag-iimbestiga na po sila sa amin, nabanggit ko po yun na yung sinasabi niya. Kasi po, may nagugudas po sa amin sa operation. Kaya sabi ko po, mag-stick tayo doon sa operation na ginawa natin. Kasi search warrant naman yung ginawa namin, mga Chinese yung hinuli namin, wala naman silang illegal na documents dito na may pakita. Wala lahat sila, Your Honor. Pati po yung pera, hindi nila may paliwanag kung saan galing, Your Honor. Kaya po gumawa po kami ng mga request. Kinumpleto po namin lahat. Proper po yung pagkakagawa ng trabaho namin, Your Honor. Mr. Chair, Okay, I would like to yield to Congressman Ako. okay, for, you do it time, sige, Very before much, we sir. go back sa na. Ay, okay ka na. Okay na po. Okay ka na. Sige, go ahead. Congressman ako, please. Thank you, Mr. Chair. Major Quijana, sinasabi mo lang na legal yung trabaho ninyo, pero lahat ng ebidensya ngayon, hindi. Kung alam ko na legal yun, I wouldn't have filed that resolution. Pero matanong kita, meron bang dahilan si Madam Acosta na isara yung body worn camera? Anong dahilan niya kaya? Your Honor, wala nga po akong inuutos na i-off yung body worn camera. Sinasagot yung tanong ko eh. Ano kaya ang dahilan bakit si Madam Acosta papatayin niya yung body worn camera? Bakit po, Your Honor, siya po ang tanongin natin? Hindi ko naman po yung sasagot. Sinasagot ka niya na ikaw ang nagutos. Wala nga po akong inuutos, Your Honor. Ka na, dahil sa pagsisinungaling mo eh. Oh, mamaya, ako ang magtatanong din sa iyo. Your Honor, Kay Colonel Guevara, hindi pa ako kuwan eh. Kaya lang, kasi dun sa pagtatanong ni Honorable Arrogancia, gusto kong malaman, ano kaya ang nagbunsod kay Madam Acosta na patayin niya yung body worn camera? Your Honor, wala po akong... Kaya sa akin, na isang investigador, meron dahilan yun ang pagpatay niya. At ang dahilan doon, nagsasabi siya ng totoo eh. Your Honor, naalala ko po, nabanggit na kasi noon na hindi niya na-i-open yung body worn camera. Mga question kay Major Quijana. Major Quijana, is it true that 4 days after the operation, you bought a Ford Territory? Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko, may business partner ko. Sino yung business partner mo? Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin, Your Honor. Tumanggap ka ng Ford Territory, napakayaman naman niya para bigyan ka ng Ford Territory. Sino siya? Your Honor, Baka siya yung nakakaalam ng lahat ng ginawa niyong operasyon. Ha? Kaya binigyan ka ng Ford Territory. Sino nagbigay siya ng Ford Territory? Second lying mo na yan, gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. Sino nagbigay? Your Honor, may business po ako, Your Honor. Ano negosyo mo? Nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Sa kanila Meron po- utang, sa pera. Sa Bulacan po ako, Your Honor. Taga Manila, Bulacan po ako. Meron din po akong business ng mga motor. Okay, kung meron kang negosyo, ang tinatanong lang namin sa iyo, okay? Sino yung nagbigay sa iyo ng Ford Territory? Brand new. After 4 days of operation, napaka-tiny naman ang binigay na binigay sa iyo na sasakyan, Ford Territory, bago. Your Honor, sa tagal ko na pong nagbabayansan ng mga motor, niregalawan ko na po yung sarili ko kasi birthday ko. So ikaw nagregalo sa sarili mo. Mali na po. Kasi tinanong mo kanina, may nagregalo sa iyo sa party na hindi mo masabi. Ngayon, sinasabi mo ngayon, dinagaluhan mo sarili mo. So, okay, kung ikaw nagregalo sa sarili mo, saan mo kinuha yung pambayad doon sa Ford Territory? Biniyaran mo ba ito ng cash or hulugan? Cash po, Your Honor. Cash. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon. Okay. Magkano sweldo mo? Your Honor, 91,000 po yata. Magkano loan mo? Nagsagat-sagat po ako ng loan, Your Honor, para po pandagdag din sa... Magkano natitira sa iyo? Take home. Huwag ka magsisinungalingan dito. Your Honor. Magkano take home mo? 9,000 to 10,000, Your Honor. See? Tapos nakabili ka ng cash na Ford Territory. Magkano Ford Territory ngayon?
1.3, Your Honor. Totoo ba na sinabi mo? Yung sinabi kanina ni Congressman Arrogancia, kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Totoo ba sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Patrolman na Maumbong sa Patrolman Cariaga. Kasi nabasa ko sa report dito na sinabit nyo sa akin na sinabi nyo na nadinig nyo sa conference na pinatawag ni Colonel Quijana na binanggit niya na matakot kayo dahil nagpapapatay ako ng mayor, nagpapapatay ako ng vice mayor at kapitan. Mabuti na lang, hindi mga congressman. Ha? Sige, Patrolman na Maumbong saka Patrolman na Cariaga. Kayo nabasa ko nandito. Yes po, Mr. Chair. Sinabi niya po yun karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo, sa akin hindi. Ayun po yung in-state niya nun sa akin. Kariyaga po, sige. Patrolman Patrolman na Maumbong. Here. Sinabi niya yon? Opo, Your Honor. Patrolman na Garcia saka si Patrolman na Sergeant Garcia. Sinabi ba niya yon? Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, Your Honor, na may naghuhudas, he was referring to me, Your Honor. Okay. So, sino-sino ang mga nasa pre-conference nung sinabi niya yung mga bagay na yun? Alam niyo mga members of this committee, we have to dig deeper on this because kung meron siyang mga allegation na gano'n, and I think that was substantiated by, was it substantiated by Democrito and Dessner? Kasi doon sa report na binasa ko, umaayon sila doon sa pagpatay sa mayor, sa vice mayor at kapitan. Doon po sa meeting na yun, Your Honor. Yes, Your Honor. At Sino na umaayon sa sinasabi ni Major Quijana? yung dalawa niyang bata, Your Honor, si PSSU Desner at Democrito. Nandun naman po lahat ng personnel ng Nasa Section, Your report Honor. yun. Tumasa kamay ng mga nandun sa conference. Tayo kayo lahat. Would you confirm that Major Quijana said those statements? Lahat? Walang kumukontra? Tasa kamay ng umaayon. Under oath kayo lahat, ha? Kasi ito, medyo mabigat tong akusasyon na pumatay ng mayor, pumatay ng vice mayor, at pumatay ng kapitan. Dexter, saka Democrito. For sure, hindi kayo agree, correct? Yes, Your Honor. Yes, Dexter. Yes, Your Honor. Major Quijana. Your Honor, wala po akong sinasabi na gano'n, Your Honor. Okay. Mr. Chair, Okay, Congressman, ako. may I ask the IDM to get the assignments of You proceed, Major, the chair, recognize Congressman Sergio. Go ahead. to get the resume of the assignments of Major Quijana. And can you find out whether mayors, vice mayor, barangay captains died in his place of places of assignment, pati yung province niya? Your Honor, we will comply. No, doon sa assignment niya, saka sa probinsya niya. Yes, sir. Doon sa kung saan siya makala-assign pati sa Yes, cases of... yun na ang one. yes, sir. Matingnan natin. And we would like also to add, General Nartates, no? And that the whole group of PNP, this calls for an alarm. Kung merong gano'n at sinasabi ng lahat ng mga nasa pre-conference, all the same, that sinabi yung mga statement na yun, killing mayors, vice mayors, and barangay captains, we have to be worried about this. Dahil baka ito yung pinagsisimulan ng mga napatay ng mga mayor na hindi nagkakaroon ng resolusyon. You have to dig deeper on this. Dahil nakakabahala to. Itong salitang to na nakita ko lang ngayon. And luckily, it was propounded by Congressman Arrogancia. I hope that we will be digging deeper on this. General Tatas, please. Yes, Your Honor. The statement that allegedly he killed or caused the death of several elected officials, as he mentioned in that conference, I hope it is not true. But subject for validation or continuing inquiry of our police within NCR and in coordination also with the different police units or other units outside NCRPO. I hope that that statement was borne out only because of threatening the rest of his teams or about to spill out something
during that investigation being conducted against them. So, Major Kiana, out of frustration mo lang ba yun or talagang from the heart? Yung nabanggit ko po, Your Honor, na sinasabi ko kasi po, natapos na po yung operation namin, nag-iimbestiga na po. Nasabi ko po talaga yung sinasabi nila na kung hindi kayo makakaligtas dito, sa akin hindi. Nasa-frustrate na po ako, Your Honor, kasi under pressure na po kami, Your Honor. Okay, so pati yung pagpatay sa mga mayor. Wala po ako sinasabi na gano'n, Your Honor. Kasi Kasi kanina, ang binabanggit mo na hindi mo sinabi yung mga yon. So ngayon, inaamin mo na binabanggit mo siya out of frustration. yung nauna lang po, Your Honor. Pero yung sa mga... Correct. Nasasabi ko. Well, I have to clear everything, Ang sinabi natin kanina, yung kung hindi kayo nakaligtas, kung makakaligtas kayo sa kaso, sa akin hindi kayo makakaligtas. At sa kanina, dinideny mo yun. But this time, sinasabi mo na out of frustration. That we understand. Pero yung sa mayor, vice mayor, sa kapitan, okay, sinabi mo, hindi mo sinabi yun. But this only proves that you you continue lying, and kapag nahuhuli ka na, inaamin mo din. Kaya nga dapat in the first instance pa lang, huwag na kayo magsinungaling. The truth will set you free. Mr. Chair, I was about to make the same observation, Mr. Chair. Just Yes, a manifestation. Go ahead. That Major Quijana has been repeatedly making statements, then correcting it after when he's confronted with the other statements. My manifestation, my recommendation earlier now looks more enticing, Mr. Chair. We will be discussing that after, no? Siguro magkaroon tayo ng meeting, all the members of this committee afterwards, no? So, last question, Congressman Arrogancia, then Congressman Gonzaga, then Gonzaga, then Congressman Ako. Yeah, I'm not that finished to Major Quijana. Major Quijana, if the operation is legit at naroon sa good faith tayo ng side, kailangan bang humantong tayo sa pananakot ng ating kasamahan sa operation na piling mo may naguhudas? Bakit kailangan may maghudas sa kasamahan mo kung maayos ang iyong operation? Your Honor, kasi maayos po yung operation na ginawa namin, Your Honor. Yung po kasing nabanggit ko kanina na si Garcia, Your Honor, sana po maipakita yun sa CCTV, yung copy ng building, na ilang beses po siyang gumawa ng building, 4 hanggang 5 beses po siyang gumawa ng building, na may dala pong pera, nakita ko po mismo sa jacket niya, Your Honor. Si Garcia, yung aming chief of blood, siya po yung sinasabi ko na naghudas. Kasi, pinopronta ko po yan, pagkatapos niya pong gawin yun, dahil sinabi rin po ng mga tao na si Master Garcia, 4 hanggang 5 beses bumaba ng building na may dala po. Nakita ko rin po sa jacket niya. Bakit po kayo? O nakita niyo po pala may dalang pera, bakit po noong moment na yon, hindi niyo po sa kinwestiyon at kailangan i-turn over niyo yung perang hawak niya at hindi niyo dapat siya pababain bilang kayo po ang team leader? Ako po yung deputy team leader, Your Honor. Pinahabol ko po siya, mabilis po siyang bumaba. Tapos kinopronta ko po sa opisina. Hindi na po siya tapos nag-away po kami. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Kasi kung kayo po ang isa sa mga nasusunod sa operation na yon, that moment, ang dami niyo pong bata sa baba, hindi niyo dapat hinayang bumaba o merong hawak na pera na ibinababa na hindi yun sa kanila. Dapat kinuha niyo na right away yun, di po ba? Sinisecure ko po yung perimeter, Your Honor, mabilis po siyang bumaba. At bakit hindi niyo po dinapot ang inyong kasamahan? Kasi illegal po yun. Hindi ko na po naisip yun, Your Honor, pasensya na po. Alam niyo po, Major Quijana, hindi po ako abogado, hindi rin po ako polis. Pero sa pangkaraniwang pananaw ng isang sibilyan, hindi niyo po kaya kaming paikutin dito. Ang inyo pong ginagawa, tinetesting niyo po muna ang tubig kung mainit o hindi eh. Hindi po ganun katanga ang committee ito para paikutin niyo, Major Quijana. Gusto ko lang pong tanongin ang inyo pong big boss, si General Roderick. Boss, ito po bang aksyon ng iyong mga bata ay dumaan sa inyo? Bakit po ito'y nagkaganito ang inyong operasyon? Mr. Chair, hindi po dumaan sa akin yung trabaho. Pinaalam lang po na magkakandak po sila ng application for search warrant sa baril po. Mag-a-apply po ng search warrant. Pero magkatapos po ng operasyon, alam niyo po na nagkaroon ng problema at error ng operasyon. Hindi po ba kayo nagkandak ng sarili niyong investigasyon? Nagkandak po kami ng sarili naming investigation as what other members said during the investigation at the D7. Nagkandak po kami, Mr. Chair. At nakita ko po ang inyong investigasyon at nakita ko rin po yung investigasyon ng NCRPO. Magkasalungat po eh. Lumalabas po sa inyong investigasyon na ina-absuelto niyo po ang inyong mga bata. Mr. Chair, mali po yung nasabi niyo po. Hindi po siya magkasalungat, kundi continuous investigation po yung nangyari. Kasi after po na marilib po ako, ang aming na pong Regional Director nag-conduct po ng investigation at during our investigation, I submitted it to this honorable committee that nag-file po ako ng kaso sa aking mga tauhan. At meron pa po doon nakalagay, if ever that there is a criminal violations na committed evidence warrant, ay pwede po silang kasuhan. Kaya po yung aming report, ay kasunod po yun ng report ng aming butihing Regional Director.
Kaya General, po, ganun po. Pamaktol ko po kayo. Pwede Opo. ko bang malaman sino po ang napailan nyo ng kaso sa inyong tauhan? We submitted po nung aming D7, nung special investigation team na binuo ko po, halos po lahat doon sa aming mga officers na nakasuhan. At yun lang po talagang mga kasamahan namin doon nila sa DSOU na hindi naman po pumasok, wala po talaga doon sa operation na hindi po namin kinasuhan. Pwede po bang malaman ng pangalan ng mga nakasuhan? Nakasuhan po yung lahat po ng officers po doon. Pwede po bang malaman natin? At para po sa benefit ng mga Ah. nakikinig po ay alam natin kung sino mga nakasuhan sa mga Nakasuhan po ang chief ng DSOU, nakasuhan po yung kanyang deputy, nakasuhan din po ang yung Tambos Substation Commander si Major Magsalos, nakasuhan din po, nirecommend ko rin po makasuhan yung iba po nilang mga kasamahan na nag-participate during the conduct of operations na based na rin po sa lahat po ng affidavit submitted by the operating team po, Mr. Chair. Okay. Maraming salamat po, General. Mr. Chairman, yun lang po ang aking katanungan. Okay, so Mr. Chair, if I might interject na. with the good gentleman from Davao, the oral allow? Okay, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Linawin lang po natin, General Mariano. So, nung kayo po ang District Director ng Southern Police District, nangyari yung insidente. Tama po yun, Mr. Chairman. Then, meron kayong initial report, tama po? Tama po, mag-execute mo ng spot report, schedule report at spot report po ang chief po ng DSOU. Yes. And as District Director, syempre, hindi natin alam at nagtitiwala tayo sa ating mga tao, tama po ba? Tama po, I'm just basing po doon sa kanilang report po. Then later on, nung marilib na po kayo sa pwesto, naging part kayo ng investigating body, tama po ba? Hindi po, Mr. Chair. During my incumbency as the district director, I initiated the investigation, Mr. Chair, with my chief of the OIC then of the District Investigation Division, Mr. Chair. After nung initial report, tama po? Hindi pa po, Mr. Chair. Gumawa po kagad muna ng IR po yung ating D7 with regards sa SW because it is our presumption that the SW ay in the regularity of the performance of duty, Mr. Chair. So, ang paglilinaw dito, kayo din po ang nag-initiate para kasuhan itong mga alleged involved personnel, tama po? Tama po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, malinaw po pala na si General Mariano rin ang nag-initiate para kasuhan yung mga personnel nila na sinasabing involved. Yan lang ba po, Mr. Chair? Okay, Congressman Gonzaga, you are Thank you, Mr. Chair.